sa Marcos chapter 4. Okay? Mark chapter 4 verses 26 to 29. Okay? Ang title po ng ating ng mensahe ng Diyos para sa atin ngayong hapon ay The Parable of the Growing Seed. Sabihin mo nga sa katabi mo, anong title? The Parable of the Growing Seed. Okay, The Parable of the Growing Seed. Basahin po natin sabay-sabay yung Marcos chapter 4 mula po sa verse 26. Okay, 1, 2, 3, go. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik, sapagkat panahon na para ito'y anihin. Tayo po ay saglit na manalangin, Lord. Lumalapit kami at patuloy sa iyo at hinihingi po ang iyong paggabay. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Samahan kami ng iyong banal na presensya sa oras na ito. Sa aming pakikinig, Panginoon, ay patuloy kang mangusap. Binubuksan po namin ang aming pandinig, binubuksan po namin ang aming mga puso, and by your power, God, open our spiritual eyes and our obedient heart, O God, para, Panginoon, tanggapin namin ang may kagalakan at maunawaan namin ang mensahe mo ngayong umaga. Holy Spirit, we honor you. We welcome you continually, Lord, in our midst. Anoint us as we study, as we listen, Lord God, sa iyong salita. Maraming salamat po. Patuloy kang magministeryo, Lord. Sa aming pakikinig, patuloy kang gumawa ng himala sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Ang sabi niyan, ito ay parabola ng ano yun sa Tagalog? Parabola ng binhing tumutubo. Okay? Binhing tumutubo. At ang parabola o yung parable ay kadalasang ginagamit ng Panginoon. Ito ay isang kwento, no? Maikling salaysay na kung saan ito'y naglalaman ng aral sa moralidad, tungkol sa moralidad o kaya ay sa espiritual na aspeto ng ating buhay upang magturo ng mga mahahalagang kaisipan, katuruan o kaalaman. Yung tawag po doon ay parabola. Madalas ang Panginoon natin nakikipag-usap sa kanyang mga disciples using parables. Kwento. Maikling salaysay kapag mayroon siyang gustong ituro sa kanila. Pag mayroon siyang gustong ipaalam sa kanila o
ipahatid na mensahe. Dinadaan niya sa kwento. Bakit kaya? Palagay nyo. Kasi di ba pag kwento, ang daling maunawaan, ang daling maitawid yung mensahe sa atin kapag ka kwento. Di ba? Kaya nga powerful ang mga marites eh. Alam nyo yun? Oo, kasi ang sarap makinig ng Chismis. katotohanan man o hindi. Pag dinaan sa kwento, parang ang saya, parang ang daling mahuli kung ano mensahe. Kaya iyon ang madalas na ginagamit ng ating Panginoon. Not all the time, pero madalas iyon ang gamit ng Panginoon pag mayroon siyang gustong ituro sa kanyang mga disipulo. Okay? Sa parable, isinasalarawan, no, sa parable na binasa natin kanina, isinasalarawan ng kwento na yun, yung kaharian ng Diyos. Diba? Ang kaharian ng Diyos ay lumalago at lumalaganap sa paraang hindi natin nauunawaan o kaya sa misteryosong pamamaraan. Diba anong sabi? Nagtanim, pero yung nagtanim, natulog, paggabi, gumigising, pag umaga, pero yung tinanim niya, wala siyang kaalam-alam kung papaano ang nangyayari doon sa binhi. Tutulog lang siya, gabi na eh. Gigising siya, araw na eh. Pero hindi niya nakikita anong nangyayari. Lumalago pala at lumalaganap yung binhi na kanyang itinanim. Di ba yan ang sabi sa kwento? Okay. Ano pa? Nakakita na ba kayo ng buto o binhi na tumutubo? Sa amin noong high school kami, nag-experiment kami dyan eh. Tinignan namin sa isang araw anong development. Ng pangalawang araw, may nangyari ba? Pangatlong araw, tuloy-tuloy bang may nagaganap? Okay? So, alam natin na ang binhi ay tumutubo unti-unti. May proseso. Basta alam natin, tinanim, pero makita mo ilang araw lang, meron nang nakalusot na sibol. Okay? And then, lilipas yung isang araw uli, makikita mo, yung sibol na yun, lumaki na, tumaas na. And another day, may dahon na. Diba? Ang una nakikita lang natin, ear. Yung pinakabuko lang, diba? Paglipas ng panahon, ng araw, mayroon na siyang dalawang dahon. Parang sa bata, diba? Pag nagkakangipin, dito muna, isa muna, dalawa, tapos dito sa baba, diba? Ganun siya. Sa pagtubo ng buto, ayon dun sa ating nalalaman, ito ay unti-unti. Hindi pag tinanim mo ngayon, mamayang ilang oras lang, uy, may nakalitaw na. Meron pang ganon? Wala. Tinatanim ang binhi, naghihintay ka ng oras at panahon, and then, tsaka yan, hindi natin nakikita, nag-uugan pala siya. Si Pia, ano? Okay. Ay, sorry darling ko, kala ko, ikaw yung nag-ano doon sa mga bata. Andyan ba yung... Okay, tingnan nga natin ito. Tingnan natin yung binhi. Day 1. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5. Nung 7, lumitaw na. 6, lumitaw na. 7, nagpakita na yung dahon. Okay? Pakiulit mo nga anak from day 1. Teka lang ha, tinanim.
Okay, lumipas ang isang araw, okay, go. Nag-ugat. Day 3 na, nag-uugat pa rin. Okay, day 4, lumalago ang ugat. Day 5 hanggang day 6. And then, lumitaw. 7. Okay. So, nakita natin, walang overnight may lilitaw agad. It takes process. Unti-unti, tulad nung nagtanim, pero wala siyang kinalaman doon sa nangyayari sa buto. Anong ginawa ng magsasaka? Nagtanim lang. Naghasik lang ng binhi. Tas natulog, gumising, natulog uli, gumising uli, hanggang sa ikapitong araw, nakita na niya na may resulta pala nangyayari. Okay? So, ganun din. Ito ay kwentong spiritual ng ating Panginoon kasi mayroon siyang gustong sabihin sa atin. Binibigyan diin nitong kwento na to na ang gawa ng Diyos sa spiritual na kaharian, no, sa spiritual realm, ay hindi nakikita. Nakikita niyo ba ang Diyos? Sa atin na lang, nakikita niyo ba? As in, nakikita talaga ng mata na kumikilos ang Diyos? Hindi, di ba? Parang sa buto, may nangyayari pala, pero hindi natin nakikita. Sa buhay natin, nakakapagpatotoo lang tayo na may ginagawa ang Diyos sa atin at totoong may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isang anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Totoo yun. Pero how the Lord is moving, how the Lord is directing a thing to happen sa buhay natin, hindi natin nakikita. Alam lang natin. Amen? So sa spiritual realm, sa spiritual na buhay natin at sa spiritual na kaharian, may ginagawa ang Diyos pero hindi natin nakikita. Pero nararanasan natin. Kaya nga tayo nakakapagpatotoo, kaya natin naiideklara na ang Diyos natin is good all the time. Kasi nakikita natin yung resulta ng ginawa ng Diyos na hindi natin nakita, pero may resulta. Nababago tayo, gumaganda ka lalo, bumabait ka lalo. Hindi mo alam paano ginagawa ng Diyos, pero alam mong may ginagawa ang Diyos. Amen. So, yun yung kwento. Binibigyan diin ng kwento na ito na ang gawa ng Diyos sa espiritual na kaharian ay hindi nakikita. Hindi ito maiiwasan o mapipigilan na puwersa na gumagalaw at ito ay magre-resulta sa masaganang ani sa tamang panahon. If I ask you, si Kuya Alan, if I ask you, Kuya Alan, paano ka bumait? Kasi alam ko mabait ka na ngayon kesa doon eh. Ito'y suki ito ng patay sinding ilaw. Okay. Patotoo niya yan. Okay. Tanungin kita, paano ka bumait? Paano ka umayos? Paano umayos yung pag-iisip mo na, ay hindi ko pala kailangan pumunta doon para maibsan yung aking kalungkutan o para mabigyan ng tugon yung aking longings. Paano ka bumait? Nakita mo ba? Paano ka bumait? Proseso. Hindi overnight, di ba? Parang tayo rin. Paano kayo umayos? Paano umayos yung pananaw nyo sa buhay na dati wala naman kayong pakialam sa kaharian ng Diyos?
Wala kayong pakialam sa Biblia, sa salita ng Diyos. Wala kayong pakialam sa mga kwento ng ating Panginoon. Sa mga turo ng ating Panginoon. May pakialam ba kayo? Wala tayong pakialam noon. Pero bakit ngayon? Naayos ang buhay mo? Naayos yung paraan ng pag-iisip mo? Naayos ang ugali mo? May nangyari. Diba? May nangyari sa inyo, may nangyari sa atin, na kung saan talagang sasabihin ng kapitbahay mo, ay, ang galing, bakit ang bait niya ngayon? Bakit kaya? Ang ayos na niya ngayon magsalita. Dati pala mura yan. Dati pala away yan. Dati pala subas yan. Bakit ngayon? Parang lumala. Parang lumalo. Huwag naman ganon. Okay? Dahil ang Diyos kumikilos. Pag ang Diyos ay kumilos, may magandang resulta. Amen. At ikaw ang magandang resulta ng pagkilos ng Diyos na hindi naman nakikita kung paano niya ginagawa. Basta all we know is that God is moving in our lives, and yung pagkilos na yon is yielding a good fruit, a good character. Nagbubunga iyon ng magandang buhay. Bakit noon? Panay siyang mukhang mukhang corduroy yung noo. Alam mo yung corduroy? Diba? Kulubot. Pelegis? No? Bakit ngayon parang kalahati na lang nakikita ko? Okay? Bakit? Parang wala siyang problema. Palaging nakangiti. Palaging maaliwalas ang mukha. Okay? Ganun ba tayo tingnan ng ating kapitbahay ngayon? Ng ating kaibigan, ng ating kumare? O baka naman dati 5 ang pilegis mo sa noo. Ngayon naging 7. Kung kailan ka nakakilala kay Lord. Okay? So ang Diyos ay may ginagawa. Sa spiritual realm, hindi natin nakikita. Pero naglalabas ng resulta. Iyon yung parabola o kwento ng ating Panginoon. So, tingnan natin. Ayon doon sa kwento, sa Mark, na binasa natin, ano-ano yung mga elemento? Ano-ano yung, sino-sino yung character? Sino-sino yung mga tauhan doon sa kwento? Okay? Tandaan natin yung kwento. Balikan natin sa ating isipan. Ano ang nakita mong elemento? Ano yung sino nakita mong mga gumaganap doon sa kwento? May nakita ka ba? Una, ayon sa kwento ay may binhing inihasik. No? So, tingnan natin. Ang unang elemento ay ang buto o yung binhi. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, the seed. Seed. Okay. Yung binhi na yan sa kwento, it represents the Word of God or the message of the gospel that is sown into the people's hearts. Sabi ng Lucas 8:11, the seed is the Word of God. Okay? Malinaw po ba? Okay. Ano pa yung pangalawa? Okay. Kita natin, di ba, sa kwento, may magsasakang naghasik ng binhi. So, sino ba yung farmer dito sa story? The farmer symbolizes the believer. Okay. Pwede ba pakibasa na lang po natin? The farmer symbolizes the ikaw yon at ako. Okay. Or those who sow the seed. Ikaw at ako ang
magtatanim ng binhi, gagawin natin yung ating bahagi sa kaharian ng Diyos. Bilang farmer, gagawin natin yung ating bahagi sa pagtatanim ng binhi sa lupain. Sino ba ang lupain? Yung mga puso ng taong dadalhin natin o hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ang farmer daw, siya, ikaw, at ako, ang nagtatanim, ginagawa natin yung ating gawain, but then, sa pagtatanim natin ng binhi, tayo ay may pagtitiwalang ang Diyos ay kumikilos. Tulad ng kwento kanina, hindi natin nakikita, pero nagtitiwala tayo, nakikilos ang Diyos. Nagtitiwala tayo na yung buto, pag tinanim mo, tutubo. Nagtitiwala ka. Sino ang nagtatanim na hindi naniniwalang tutubo ang kanyang tinanim? Mayroon ba? Lahat ng matino at nasa wastong pag-iisip, hindi yan magtatanim na hindi umaasang tutubo. Pero ang pagtubo ay iniaasa natin sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Okay. Mamaya, pag-aaralan pa natin ito ng husto. Sabi sa James 5 verse 7. Pakibasa nga po. Kaya mga kapatid, magtyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang masasama. Buong tiyaga, hindi na tayo matatamaan ng kanyang hilig. At pinabaman ang dating ng pagkakalat. Okay, kita natin, yun yung attitude ng naghahasik. Nagtsitsaga, di ba, Timers? Nagtatanim ka ng kung ano-ano, dami nitong tanim. At nung minsan, binilihan niya ako ng talong. Tanda mo kung magkano yung talong, Timers? Mura lang na yun. Noon, 25, di ba? 25 isang puno. 50. 50 pala ang bili namin. Pero yun ay ilang buwan na. Nang bilhan ako ni Ate Mers ng 2 puno, ngayon, nag-aani ako, nag-e-enjoy akong mag-ani, at sabi ko nga, 50 ko lang to binili. O 2 puno, 100 ko lang to binili. Pero ilang kilo na ang naaani ko. Nakakatuwang tingnan na yung aking mga itinanim ay namumunga na. Okay? So sa yung kabilang, no, dito sa kwento, kahit sa buhay natin, na pag tayo ay may tinanim, tayo ay dapat na matyagang naghihintay at umaasa sa ating Diyos na ito ay kanyang pagpapalain. Okay? So ikaw yun. Ikaw ang nagtatanim, tayo ang nagtatanim, pero umaasa tayo sa Diyos na siya'y patuloy na kikilos at tutubo at lalaki at mamumunga ang iyong tinanim. Ano yung pangatlong elemento? Sino ang gumaganap? Okay. Nakita natin, nung basahin natin yung kwento, there is a mysterious growth na nangyayari. Misteryosong lumalago, hindi mo alam kung paano. Misteryosong nabubuhay, umuusbong hanggang sa lumalaki at hanggang ngayon namumunga na. Hindi natin alam anong proseso ang pinagdadaanan, pero ang alam mo lang, lumalago ang tinatanim mo. Amen? So there is a mysterious growth na nangyayari. Tulad nung pinanood natin kanina, di ba? Paano nangyari paano sumibol yung buto? Day 1, day 2, hanggang day 7. Hello, paano tumubo yung buto? By process, by Day 1, day 2. yung una nagtanim. Day 1, anong na-develop? Ugat. May ugat. Okay, ano pa nangyari? Yung isang malaking ugat, nag-ugat ng marami. Di ba?
Day 3, Day 4, Day 5, then Day 6, nagpakita na siya. Amen. Okay. May nangyayaring misteryoso pero hindi alam nung naghasik kung paano at kung sino. Okay. Ano yung pang-apat na elementong makikita natin sa kwento? After na tumubo at lumaki, iyon ay nagbunga ng maraming butil. Diba? Yan ang sabi sa kwento. Nagbunga ng maraming butil. At ang ginawa ng farmer, ginapas. Kasi anihan na eh. Okay? So, makita po natin, sa paglago, may unang ginagawa. Magtanim ka muna, tsaka yan tutubo, tsaka yan lalago. Habang lumalago, dumadami ang ugat niyan hanggang sa siya ay maging mature o matandang puno. Pag matanda na ang puno, anong nangyayari? Namumunga. Okay. Tingnan natin ngayon yung kahulugan. Ano ba ang ibig ipakahulugan at sabihin sa atin ng Diyos na mensahe? Ano ang mensaheng makikita natin? May nakita ka ba? Na posibleng iyon ang tinuturo ng Diyos tungkol doon sa kwento. May masasabi ka ba? Anong masasabi mo? Anong mapapansin mo? Anong napansin mo doon sa kwento? Okay? May proseso. Tama, sinabi natin yung paulit-ulit tayo kanina. Ano? Okay? Ano pa? Mayroon pa kayo napansin? Ano kaya ang pwedeng lesson na tinuturo ng God doon sa kwento na yun? Bakit niya ikinuwento? Meron ba kayo napansin? Ano po, para po dumako sa ano niya po, salita niya po. Okay. Gusto ng God na tulad ng buto na lumago, ay lalago din tayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Kalooban nyo ng Diyos. Meron pa ba? Ano nakita mong mensahe sa iyo mismo ng Diyos tungkol dito sa kwento niya? Meron? Okay. So, sige. Share ko sa iyo kung ano nakita ko dito. Ano yung kahulugan at ibig ipakahulugan ng Diyos sa pagkarinig natin. Tulad ng paulit-ulit nating sinasabi kanina, hindi nakikita, hindi natin alam, may ginagawa. So, ang gustong sabihin ng Panginoon ngayon dito sa atin, that He is sovereign. Na ang Diyos mo, na sinasamba, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ay dakilang Panginoon at may dakilang kapangyarihan. Amen? Na ang God, sa kanyang dakilang kapangyarihan, ay kaya niyang kumilos sa ating mga buhay. Sa kanyang dakilang kapangyarihan, kaya niyang hibuin at baguhin ang ating puso. Hello? Ang mga surgeon, yung mga taga-opera sa ospital, they can operate on any organs ng ating katawan. A surgeon can operate on the heart of the people. Pero, ang kaya niya lang operahan ay yung panglabas na bahagi ng puso ng tao. Pero kung ano ang magiging laman, ano ang magiging intensyon ng pusong yan, ano ang magiging ugali ng pusong iyan, hindi kayang operahan ng kahit pinakamatalim na surgical blade. Yes. Ang kaya lang bumago at mag-opera ng pwedeng lamanin o pwedeng ugali ng puso at katwiran ng puso na yan ay ang dakilang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Kung papaano tumutubo at lumalag
ipinatago sa isang proseso ang binhi, ganyan din tayo pinoproseso ng ating Panginoon. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung nasa kaliwa mo, tingnan mo nasa kanan mo. Okay? Nakita mo na? I would like to tell you na yung nakita mo sa iyong kaliwa at sa kanan, sila ay work in progress sa kamay ng ating Diyos. Hindi perpekto yung tiningnan mo. Okay? Hindi perpekto yan. Pinoproseso pa tayo ng God. Kahit ako, kahit kami ni Pastor, pinoproseso tayo ng God hanggang sa tayo ay maging ganap. Pero syempre, sa mundong ito, wala dito ang kaganapan. There's no perfection here on earth. Ang perfection lang, makakamtan natin lahat yan doon sa ating final destination sa langit. Dito, walang perpekto. Lahat tayo tinatrabaho pa ng ating Diyos. Bakit ka may problema? Bakit ka nagkakaproblema? Bakit ka nagkakaroon ng mga pagsubok? Ibig sabihin nun, pinoproseso ka ng Panginoon. Pinoproseso ka ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Woo! Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, don't give up. Walang susuko. No retreat, no surrender. Sabi mo sa katabi mo, walang magbabackslide. Minsan mahirap ang problema ang pinagdadaan ng God sa iyo. Inaalaw ng God na maranasan mo. Does it mean He wants to destroy us? Hindi. Pinoproseso kasi tayo ng dakilang kapangyarihan ng Diyos para magresulta ng spiritual growth. Sabihin mo nga, spiritual growth. Nagiging maunawain ka. Natututunan mong umunawa kapag nakaka-meet ka ng mga taong nakakainis, Nakakairita. nakakapikon. Tingnan mo nga katabi mo. Oh. Yan. No? Minsan, diba? Nakakaranas tayo ng mga bagay na nakakairita sa atin. Pero paano mo natutunang magpasensya? Paano mo natutunang magmahal? Tinuruan ka ng Diyos. Papaano? Sa Kanyang salita. Kasi habang nag-aaral ka ng salita, habang nag-aaral ka kasama ng sa preaching tuwing linggo, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos sa cell grouping mo, o sa Bible study natin, di ba, nalalaman mo kung ano yung tinuturo na prinsipyo ng salita ng Diyos. Di ba, anong turo ng salita ng Diyos? Una, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Sabi sa Mateo, di ba? Matthew chapter 22. At pangalawa doon, ay mahalin natin ang ating kapwa. Nakakainis. Nakakapikon. Napaka-slow. Turuan. Proseso. Di ba? Matutuwa ka ba nun? Hindi. Hindi. Pero bakit ngayon natatanggap mo? Gawa ng Diyos. Gawa ng kapangyarihan, yung dakilang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kaloob-looban natin. Hindi natin nakikita, pero nalalaman natin ang Kanyang salita. And by knowing the Word of God, through knowing and hearing the Word of God, natututo tayo. At ginagawa natin. Ina-apply mo sa buhay mo ang natututunan mo. So iyon, yung salita ng Diyos na naahasik sa iyong puso ay tumutubo. Kaya ngayon, noon, sabi ng nanay mo, maganda ka. Pero ngayon talagang gumaganda ka. Di ba?
Kasi hindi lang ngayon yung panglabas. Ganda ang suot mo ngayon. No? Hindi lang yung panglabas. Kasi alam naman natin, napakadaling bumili ng mga bagay, medisina, o pangpahid, o pangligo, na pwede magdagdag ng kagandahan, kaputian, ano pa, sa iyo, sa atin. Madaling bumili nun. Pero yung pagganda ng ugali mo at ugali ko, Hindi mabibili. walang nabibili niyan kahit sa Mercury Drug Store. Diba? Ang kaya lang niyang kumilos, ang kaya lang kumilos para maging resulta yan ay ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga dakilang salita. Yes. Amen. So, anong ibig sabihin ng God? Anong yes ng God sa atin ngayong umaga? Sabihin mo sa katabi mo, pabayaan mo lang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Makiki-operate tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na tuwing mag-uudyok yan sa iyo at sasabihin sa iyo na huwag mong gawin yan kasi hindi iyan ang kalooban ng Ama. So, anong gagawin natin? Sumunod. Sumusunod tayo. Diba? Yun yung dakilang kapangyarihan ng God na kung saan ang kaloob-looban natin ay gumaganda at gumugwapo. Amen. Hindi lang panglabas. Kaya, makiisa tayo sa ginagawang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pangalawa, anong gustong sabihin ng God? Yung sa buhay na ito, sorry na. Sa buhay na ito, patuloy nating kilalanin yung dakilang kapangyarihan niya. Sino mayroong plano sa buhay? Marami lahat. Lahat may plano tayo sa ating buhay. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa plano mo sa buhay mo? Huwag kang Ano sinasabi ng Proverbs? Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own. Understanding. Ayun. Lean not. Huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan. Yes, nakakapagplano tayo, pero magandang sa plano natin ay kinikilala natin yung kalooban ng dakilang Diyos na nagmamahal sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, yes, you can make plans. Yes, you can make plans. Pero ano sabi ng Biblia? Plans belong to man, Yes. but it is God who gives approval. Yes, magpapalala. Kaya pag hindi in-approve ng God, gusto niya sabihin sa atin ngayon, dahil dakila siya at dahil makapangyarihan siya, dahil siya ang Diyos, He is the Lord Almighty. Ano ba nakapaloob sa Lord Almighty? Ibig sabihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pag sinabing Almighty, sa lahat, nakapaloob doon yung omniscience. Yes. Anong omniscience? Sabi natin, Lahat. yung alam niya lahat. Yes. Umpisa pa lang, alam niya na hanggang doon sa katapos-tapusan. Yes. Ano nakapaloob sa Lord God Almighty, pinakamakapangyarihan sa lahat? Yung pagiging omnipresent ng God. Ano ibig sabihin ng omnipresent? God anywhere. Kahit saang lupalop lugar, naroon Yes. ang Diyos. Kaya sabi ng Salmo, I think chapter 37 if I'm not mistaken, kahit saan ako pumunta, saan ako tatakas sa presensya ng Diyos. Kahit ako umakyat sa kalangit-langitan, andoon siya. Kahit ako ay pumunta at malibig sa kailalim-laliman, andoon siya. Wala kang pupuntahang tatakasan. Iyon ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Kaya, nagpaplano tayo. Ano nakapaloob doon? Yung omnipotence. Ayan. Na walang imposible sa Diyos.
Kaya pag nagplano ka ng plano mo, siguraduhin nating lahat na kahit may plano ka na, kilalanin mo pa rin ano ba ang kalooban ng Diyos. Ang plano mo ba, plano ng Diyos? Naniniwala ba kayo na pwedeng ang plano mo hindi plano ng Diyos para sa'yo? Pwede yun. Kaya, it is good, thank God, kasi pwede tayo magplano, kaya nating magplano, pero siguraduhin natin na sa plano na yan, kasama ang Diyos. Kasama mo ang Diyos na nagpaplano. At pag inilagay mo na sa Lord, Lord, ito po yung plano ko. Pakita mo po sa akin, Panginoon, ano ba yung plano mo? Ano masasabi mo, Lord, sa plano ko? Amen? So the parable is teaching us not to depend on our ability, not to depend on your own wisdom, but depend on the Lord God Almighty. Kasi siguradong kumikilos siya, di mo lang nakikita. Amen? So every day, i-acknowledge natin ang Diyos sa ating buhay. Isalin natin siya sa ating negosyo. Isalin mo siya sa iyong trabaho. Isalin mo siya sa iyong mga pangarap. Amen? Okay. Pangalawa, anong gustong sabihin ng Diyos sa atin? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 8. Ano yun? Number 2. After 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 8. Pakibasa po natin. 1, 2, 3, go. Ako ang nagtanim. si Apollos ang nagbili, subalit ang Diyos ang nagpapatuo at nagpapalago. Hindi ang nagtanim, nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, kapagkat siya ang nagpapatuo at nagpapalago. May 8 na ba? Subalit ang Diyos ang nagpapatuo. Kasa na 8? Ayun. Tayong mga nagpapalago. Bawat isang ayos ay niyang pagsisika. Okay, pakibalik sa 7 anak. Ang sabi ng 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ano kinalaman nito? Sa buhay natin, di ba sino yung binhi? Sino yung binhi? Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Sino yung farmer na naghahasik ng salita? Tayo. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo ikaw. Ako. Alright? Okay. Ina-expect ng God sa bawat isa sa atin bilang magsasaka, tayo ay nagtatanim. Ano ba trabaho ng magsasaka? Magtanim, di ba? Ay dahil tayo, yung farmer na sinasabi ng God dito sa kwento, ano ina-expect ng God sa magsasaka? Ina-expect niyang magtatanim ka. Okay? Ina-expect ng God na ikaw at ako ay gagawin natin ang ating trabaho. Anong trabaho natin? Magtanim. Maghasik ng salita ng Diyos. Ang trabaho natin, mag-share ng kaligtasan. Sino may kumare? Sino may kumpare? Sino may kaibigan? Sino may kapitbahay? Na-expect ng God na ikaw at ako ay magtatanim
mag-share ng kanyang salita sa kahit sino man. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit sino man. Ine-expect po ng God na sa trabaho mo, mag-share ka naman. Na-expect ng God, kung may negosyo ka, di ba? Pag may negosyo ka, mayroon kang customer. Tama? Huwag ka na magnegosyo kung wala kang customer. Pero bilang magsasaka, ina-expect ng God sa atin na, uy, mag-share ka naman dun sa namimili sa'yo. Mag-share ka naman dun sa boss mo. Mag-share ka naman dun sa kumari mo, sa kumpare mo. Sabihan mo man lang, mahal ka ng Diyos. At kung may pagkakataon pa, wag lang yung mahal ka ng Diyos. Dugtungan mo. Mahal ka ng Diyos, te, kuya, sir, boss. Eh, mahal ka ng Diyos, alam mo, kaya binigay niya yung kanyang anak. Kwento ka na. Ikwento mo na yung nalalaman mong ginawa ng Panginoon na pagliligtas. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong mundo. Di ba, ano sabi ng John 3:16? Share mo man lang si John 3:16. Di ba? Memoryado mo yan eh. Na-expect po ng God sa atin na dahil tayo yung magsasaka, patuloy tayo magtanim ng salita niya sa puso ng mga kakilala natin. Kumare, kumpare, kaibigan, kapitbahay. Kahit nga yung alam mong galit sa'yo eh. Paano, Pastora? Ayaw nga akong kausapin, galit sa akin eh. O, bigyan mo ng tracts, babasahin. Di ba? Ngayong October 19, meron tayong harvest event na pinaghahandaan. Ano ba yung harvest event? Ano sabi ng salita ng Diyos? I will make you fishers of men. Tayo raw ay hindi mangingisda lang ng isda. Anong tawag sa atin? Mantatao? Ang huhulihin natin ay mga kaluluwa. Sila yung mga isda na lumalangoy at walang direksyon ng buhay. Bibigyan mo ng direksyon. Bibigyan natin sila ng direksyon. Ipapaalam natin sa kanila na, hey, may Diyos na namatay para sa'yo. Alam mo ba yun? Magandang balita kasi may Panginoon na namatay para sa iyo at para sa akin para maligtas tayo sa kasalanan. Kasi ang sabi pala doon sa magkwento ka na nung alam mong kwento tungkol sa kaligtasan. Bilang magsasaka, na-expect ng God sa atin na tayo ay maghahasik ng kanyang salita. October 19, that will be Sunday. So, 19, 18, 17, and 18, tayo ay magpapamigay ng babasahin sa bawat bahay. At tayo ay mag-iimbita para ubaten sila ng October 19, linggo, kinabukasan, alas 2 ng hapon. Are you willing to do that? Tayo ay magsasaka. Magtatanim tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Yung hindi nga, kahit na hindi mo na i-share sa 17 at sa 18, dalhin mo lang dito and somebody will share the Word of God para sa inimbitahan mo. Amen ba yun? Bakit tayo nagpa-fasting every Friday ng lunchtime? Para ipanalangin na ang Diyos at iyon ay pagtitiwala na ang Diyos ay kikilos sa mga iimbitahin natin, kikilos doon sa mga matatamnan natin ng kanyang salita on October 19. Pero ibig sabihin ba sa October 19 lang? Hindi po. Ito ay araw-araw. Pag nagtanim ka ng mabuti, sabi ng Biblia, ano nga anihin mo? Mabuti rin. For a tree is known in its fruits na ibinubunga. Kaya pag nagtanim ka ng mabuti,
aani ka ng mabuti. Magtanim tayo sa kaluluwa, magtitiwala tayo, at maghihintay tayo na tulad ng butong itinanim natin sa puso ng mga tao, ang Diyos ay kikilos dito at ang Diyos ay gagawa ng himala upang ito ay lumago sa kanilang buhay. Para yung katabi mo ngayon, tingnan mo katabi mo. Sa likod. Wala kang katabi ngayon, lalagyan ng God ng katabi. Lalagyan tayo ng God ng katabi na siyang binhi na palalaguin at pagbubungahin ng ating Panginoon. Time will come. Maaaring yung katabi mo ngayon, hindi mo na makatabi. Kasi dami na eh. Maghihiwalay na kayo kasi may uupo dyan, may uupo dyan. Amen? Nakikita ba natin yun? Mangyayari yun. Kapag ikaw at ako, tulad ng magsasaka, ay patuloy na nagtanim. Imbitahin mo ang kabarkada mo. Imbitahin mo yung kaibigan mo. Imbitahin mo yung kumare mo, kapitbahay mo. Amen? Para dito, sa gawain ng Diyos, sama-sama tayong magpupuri at makakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon. Mahalagang malaman lang natin, magtanim ka lang, pero yung tiwala mo, lagay mo sa Diyos na yung tinaniman mong iyan ng kabutihan at salita ng Diyos ay lalago. At makakasama mo akin every Sunday, every Friday. Amen? Maila, no? Makakasama natin sila na magpupuri sa ating Panginoon. Hindi lang ikaw. Hindi lang tayo rito palagi. Tayo. Dapat masabi natin talagang kami. Kasi dumadami. Amen? So, magtanim. Sabi mo sa katabi mo, magtanim ka. Okay? Magtanim para may aanihin. Kasi wala namang mawawala eh. Magtanim ka lang. Sino magpapalago? Hindi ikaw. Ang Diyos. Pero syempre, bilang magsasaka, aalagaan mo yung tinaniman mo. Yes. Diba? Ang buto, dinidiligan. Pag sumibol, didiligan. Habang lumalaki, nagkakadamo, tanggalin si damo. Iyon ay pag-aalaga. Okay? Kaya, ikaw ang magsasaka, tayo magtatanim, pero aalagaan natin. Pero ang paglago, tiwala yan sa Diyos na siya ang kikilos. Yung ano ba ibig sabihin paglago? Yung magpapatuloy na dadalo, magpapatuloy na makikinig ng salita ng Diyos, magpapatuloy na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Tulad mo. Amen? Okay. Ano pa yung matututunan natin dito na gustong ipaalam ng God? Ayun. Sabi nga, number 3, pangalawa, magpasensya ka. Hindi agad lumalago ang buto. Pangatlo, narinig ko kasi to, meron akong isang kaibigan, nagdala siya ng kaibigan niya sa church. Pero, uma-attend yung kaibigan niya, pero hindi niya nakikita na nagbabago. Hello? Hindi niya nakikita na nagbabago. So, para siyang nadi-discourage. Ayoko na mag-imbita, ayoko na magdala. Kasi, yan yung dala ko, isa-isa, hindi nga nagbabago. Nasisiraan siya ng loob. Gusto ipaalam ng ating Diyos uli at ipaalala ngayon, magtiyaga ka lang. Sabi mo sa katabi mo, magtiyaga ka lang. Huwag kang mapipikon. So mamaya, sa linggong ito, tatrabahuhin natin na maghasik ng salita. Mag-invite, magtanim. Sabihan mo, mahal ka ng Diyos. Sabihan mo, siya ang napakabuting Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Sabihin mo kahit paulit-ulit lang. Darating ang time, sasama yan sa iyo. Pero pag sumama yan, tandaan mo,
there is a gradual progression. Huwag kang magmamadali. Huwag mong mamadaliin na siya ay lumago agad. Sino dito yung ang tagal bago na bago ang buhay? Ako yun. Number 1 ako. Tagal, pinoproseso ako ng Diyos. Kung alam nilang, ilang beses akong tumanggap sa Panginoon kasi hindi ko nauunawaan. Parang 5 beses akong tumanggap sa Panginoon. Tuwing nagsasabi yung pastor na tayo tumayo, pikit natin ating mga mata, tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, then magpe-pray siya. Ako naman, sunod ng sunod, 5 beses yun, 5 linggo. Di ko alam kung ilang, basta tumatanggap ko kay Lord hanggang sa bandang huli, kasi may nananalangin sa akin at nagtitiwalang, hindi man niya nakikita ang paglago ko, alam niyang ang Diyos kumikilos sa kaloob-looban ko. Nagtiyaga lang siya kasi alam niya may proseso. Kaya ganun din tayo, mga kapatid. Mag-invite ka, magdala ka rito ng kaluluwa. And then alagaan mo, magtiwala ka lang sa Diyos na hindi ito madalian. May ginagawa ang Panginoon. The parable shows that spiritual growth is a gradual process. Walang instant noodles dito. No? Instant tao. Instant na mabait na tao. Hindi. Kasi, aminin natin, ilang taon ka nung nakakilala ka kay Lord? Ako, I was 18 years old. Imagine mo, 18 years ang lumipas. Ako, 28. Ang ginagawa ko, yung gusto ko lang. Yung pinapamuhay ko, paraan ng pamumuhay ko, yung gusto ko, paraan ng pamumuhay. Eh, nakilala ko si Lord. Agad-agad bang mababago? Hindi ako agad-agad na bago. Pero unti-unti kong nakikilala ang Panginoon. Kaya yung pagkilala sa Diyos, napakahalaga. How do you know God? Sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang Biblia. Amen? Amen. Kaya, sabihin mo sa sarili mo, magbasa ka. Magbasa ka. Ay, ako pala. Ako. Huwag yung katabi mo, magbasa ka ng salita ng Diyos. Ako. Ay, ikaw. Dahil pag nalaman mo ang sinasabi ng God sa kanyang salita, there is no way na hindi ka mababago. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, paglabas natin sa lugar na ito, mayroon tayong 1 linggo para magtanim tayo ng buto o binhi sa puso ng mga kakilala natin. And on Sunday, bantayan natin ang isama natin dito. Amen ba? Amen. So, head count. Ilan kaya tayo? Yung, sino yung Ate Jen, ilan tayo sa attendance? Ay, asan ba si Ate Jen? Yun pala. Kasi dyan yan palagi nakaupo eh. Ate Jen, ilan tayo sa attendance? Next time, lagyan natin ng number, ha? Ay, wala pa ng number. Para madaling tingnan. Dapat may number. Oh, yeah. Okay. 41. 41 tayo, mga kids. Kapapasok nyo lang. Ang usapan namin dito, mag-iimbita tayo. Magsasama tayo ng isang kaibigan natin o kakilala natin para sila ay mataniman ng salita ng Diyos. Okay? So, ilan tayo? 41. 41 times 2. 82. Okay? 41 times 2 is 82. Expect natin na on Sunday, ilan tayo? 82. 82. Bilang magsasaka, kikilos ka. Kikilos tayo. Magdala tayo. Isa, magdadala ng isa, magiging tayo 82.
Kaya ba ni Lord yon? Kaya. Kaya ba natin yon? Kaya. Ang sabi po sa Mateo, okay? Hinog na raw yung mga bunga doon sa bukid. Ano ibig sabihin ng God? Hinog na yung mga kaluluwa. Hinanda na ng Diyos ang mga kaluluwa na i-invite mo na madala dito sa gawain niya. Hello? Sabi yon ng Mateo, hinog na. Kaya, ibig sabihin, pag hinog na, pwede nang anihin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, okay? Mag-ani ka na. Pwede ba? Okay, 1, 2, 3, go. Sabihin natin sa ating sarili, mag-ani ka na. Kasi inihanda na ng God yung bukirin. Mag-aani ka na lang. Mag-aani na lang tayo. At dadalhin natin sa ating Panginoon. Okay ba yun? Okay. Ang sabi po sa Mateo 28, okay, verse 30, I think 30 or 31. Okay. Ang sabi doon, humayo kayo. 28, 29, 30. Humayo kayo at gawin niyong alagad ang buong mundo. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them everything that I have commanded you. And behold, promise ng God, I am with you even to the end of the age. Sasamahan daw tayo, sasamahan ka ng ating Panginoon. So pagkasama natin ang Diyos, pag ang Diyos ay kumilos, sigurado ang resulta. Amen ba? Pag ang kapangyarihan ng dakilang Diyos ang kumilos, siguradong may resulta. May magaganap, mayroon niyang ibubunga. Kaya, God gave us an assurance na tayo ay mag-aani. At ang mag-aani na yan, sabi nung verse sa binasa natin kanina sa Korinto, ay bibigyan ng Diyos ng gantimpala. Gusto ba natin ng gantimpala? Diba, madalas, lalo mga anak, gusto palagi may reward. Sa langit, pag ginawa natin ang kalooban at pinagagawa ng Diyos, sure ang reward. May pabuya at gantimpalang ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya, sabihin natin sa bawat isa, tumarabaho tayo. Magdala tayo sa linggo. Okay ba? 6 na araw bago mag-ikapitong araw. So, gawin natin yon sa loob ng 6 na araw. Samahan natin ang pananalangin. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pag sinyeran ko yan, pag in-invite ko yan, Panginoon, yung dakilang kapangyarihan mo ang kumilos sa Kanya. Basta, Lord, ako mag-i-invite. Basta, Lord, ako gusto kong magdala ng kaluluwa na makakakilala sa iyo. At lalago. At mag-iimbita rin ng kanyang mga kaibigan. And that is the purpose of you and me living on earth. Para ipahayag mo, ipahayag ko ang kabutihan at ang kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Handa ba tayo? Bilang anak ng Diyos, magsasaka, handa ka ba? Tanim lang. Ang paglago ay sa Panginoon. Huwag kang mamroblema. Ayun na. Baka hindi magpatuloy. Problema ng Diyos yun. Hindi ko yung problema. Amen? Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede ba tayong tumayo? Ang sabi sa Isaias, okay? Promise ito ng God. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan.
Ako si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Pansin nyo, bagay ngayon maraming may sakit. Si Pastor hindi nga pumunta rito kasi ayaw niya makahawa sa inyo. Okay, medyo masama ang kanyang pakiramdam. At si Ma'am Remy, may sakit din yan. Okay, kaya parang, konti tayo ngayon. Okay? Pero talagang pag tinignan mo, kaka-discourage kung konti. Kaka-discourage naman, no? Ilan-ilan lang tayo. Pero alam ba natin ang sagot dun sa problema yon? Bakit tayo iilan-ilan? Kasi hindi tayo nag-iimbita. Gusto nyo ba marami tayo? Oh, gusto pala natin. Gusto rin yun ng Diyos. Kaya, bilang magsasaka, ulitin ko, gawin natin ang ating responsibilidad. Amen? Gawin po natin. Salamat sa tatlong sumagot. So therefore, bilang pagwawakas, yung encouragement na ating Panginoon, tuloy lang natin ang trabaho. Tuloy mo lang mag-imbita. Tuloy lang. Kasi anong sabi sa 1 Corinthians 15:58? Bago tayo manalangin, ano pong sabi dyan? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, okay? Maging masipag daw tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, mag-invite tayo. Mag-share tayo. Kasi, hindi nasasayang anumang gagawin natin para sa Panginoon. Tayo manalangin. Yes, Lord. Patuloy ka pong kumilos sa aming mga puso. Sa puso ng lahat ng naririto, Lord. Kumilos ka po na patuloy naming naisin. Napiliin namin, Lord, na patuloy maghasik ng iyong salita. Mag-invite, Panginoon. Magkwento ng kwento kung paano mo kami iniligtas sa aming mga kasalanan. Lord, tulungan mo kami na huwag kaming maging maramot. Na kung paano mo kami niligtas, naisin po namin na may mga kaluluwa pang maligtas na dadalhin namin sa iyong paanan, sa simbahang ito, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-alab sa aming mga puso. Yung pagsunod na bilang magsasaka, gawin namin ang responsibilidad na iniatang mo sa amin. And help us to trust you na ikaw ang kikilos, kapangyarihan mo ang gagalaw sa puso ng mga taong iimbitahin namin. Kung paano kang gumagalaw sa aming buhay, ay gagalaw ka sa kanilang mga buhay. Lord, pwede ba itaas po natin ang ating mga kamay sa oras na ito? At sa pagtaas na yan ng iyong kamay, hilingin mo sa ating Panginoon na basbasan ang kamay na yan at ang kamay na yan ay mag-aakay ng kaluluwa para sa kanyang kaluwalhatian. Hilingin mo sa Panginoon, kapatid, na magamit ka bilang kanyang magsasaka sa lupang ito. Gamitin ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi sa Korinto, tulad ng nasasaad doon,
Hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili, sapagkat tayo'y binili na, binayaran ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga't ang sabi doon, luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga katawan. At ang kamay na iyan na nakataas ngayon sa harapan ng Diyos ay babasbasan niya. Ang buhay mo, kapatid, ay babasbasan niya. At ang kamay na yan ay mag-aayak, magdadala ng kaluluwa para iligtas ng Diyos. Thank you so much, O God. We give you praise. We give you glory, Lord. In Jesus' name. Amen.